Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Isa rin ako sa masugid ninyong tagapakinig. Matagal ko na pong nais magbahagi pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Siya nga pala, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Basilio. Itong aking ikukwento ay nangyari noong ako ay tumira sa probinsya ng aking lolo Godoy. Matagal na panahon ang nakaraan. Bale, ang lalawigan nila ay nasa bandang Luzon lang din. Pero hindi ko na lang papangalanan yung eksaktong lugar. May malawak kasing taniman ng palay si lolo at kumukuha pa siya ng tauhan para magbantay sa bodega nila. Ngunit noong pinaalis na nga nila yung kanilang pinagbabantay doon, gawa ng nalaman nilang nagnanakaw pala ito ng kanilang palay. Ako na lamang yung pinatawag ni lolo at pinabantay roon. Ang sabi pa niya sa akin noon ay mas mapagkakatiwalaan pa nila yung kanilang apo. Higit pa sa kung kanino man. Natuwa naman ako noon dahil sa halip na magmukmuk noon sa bahay at tumambay kasama yung aking mga tropa, ay magkakaroon ako ng trabaho at tiyak na hindi sayang yung aking oras. Noong naihanda ko na nga yung aking mga gamit na dadalhin, hindi na ako nagdalawang isip at agad na tumungo sa bayan ni na Lolo Godoy. Pagkarating ko doon, nataon din na mga 1 linggo pa lamang na natapos yung kanilang pag-aani. At dahil doon, iginala na muna ako ni na Lolo sa buong bukirin nila at inalam yung pasikot-sikot sa kanilang baryo. Hindi naman ako nahirapan sa kanilang bodega. Nasa bandang likuran lang din naman ng kanilang bahay. Ngunit wala silang kapitbahay, kaya mas madali silang puntiryahin ng mga magnanakaw. Yun daw yung kinababahala ni Lolo Godoy. Kahit paano raw, nabunutan na rin siya ng tinik nang tanggapin ko yung kanyang alok na ako na lamang yung magbantay sa kanilang bodega. Sa mga unang gabi ko sa bodega ay wala naman akong naranasang kakaiba. May flashlight, baril at meron naman akong batuta na ginagamit kung sakali mang merong pumasok doon. May nakahanda na rin akong itak na siyang ibinigay ni Lolo para pang tagaraw sa ahas kung sakaling may makita ko sa paligid. Ngunit dumaan yung mga araw at meron akong nakasagupang alam kong hindi naman magnanakaw at lalong hindi isang simpleng hayop lamang. Bandang 6:00 po noon, dahil marami nga yung mga dayami sa paligid ng bodega, inisip ko na baka pagbabahayan yon ng ahas. O kung hindi man ay mga dagang paniguradong pupuntirya sa mga palay ni na Lolo. Isa pa noon sa kinatatakutan ko ay baka merong kobrang gumala roon at matsyempuhang maapakan ko. Lalo at kapag nakagat ka nun, siguradong yun na yung katapusan mo. Sa kadahilan ng yon, mas naging desidido nga ako na sunugin ang mga nagkalat doon na mga dayami. Pati na rin yung mga tuyong sanga. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsisiga noon nang mapansin kong parang may kumakaluskos sa may bandang likuran ng bodega. Madilim na noon yung paligid, kaya't ginamit ko na nga yung flashlight para ilawan yung bahaging yon. Habang humakbang ako ng papalapit doon, sa hindi ko malamang dahilan, lumalakas yung kabog na aking dibdib. Kahit alam kong nasa tapat nga ako ng nasusunog na dayami, parang may kakaibang alinsangan akong nararamdaman noon. Inisip ko noon na baka dahil lang sa takot ko, kaya't ipinagpatuloy ko nga yung aking paglalakad. Pagkarating ko sa likod ng bodega, inilawan ko yung buong paligid, subalit wala akong nakita. Dahil doon, naisipan kong bumalik sa harapan dahil baka kumalat nga yung apoy roon. Nakatatlong hakbang na ako noon nang mapansin ko na parang may umaapak sa bubong ng bodega. Tumigil ako sa paglalakad para matyagan kung totoo nga ba yung aking naulinigan. Subalit nasakto ring pagkatigil ko ay nawala na yung mahinang ingay na aking naririnig. Doon nga ako napaisip na baka gawa lang ng lagaslas ng mga dahon yon. O kung hindi man ay lagatik lamang ng mga sanga na nasusunog.
Bumalik na lamang ako sa may tapat ng bodega at binantayan yung mga sinunog ko hanggang matupok na rin po yon. Dumaan pa nga yung ilang sandali. Medyo nawawala na rin yung apoy sa sigang aking ginawa. Dahil natupok na nga rin yung mga dayami. Dadagdagan ko pa sana yon, subalit napatigil ako nang makarinig ako ng parang huni ng bibis sa paligid. Napakunot nga ako ng aking noo noon. Inilawan ko yung paligid ko. Dahil mahina lang yon, naisip kong baka nasa malapit lamang yon. Ilang minuto ko nang sinuyod yung aking paningin sa paligid. Sa tulong ng liwanag na mula sa flashlight. Pero wala talaga akong nakita. Biglaan na lang akong napamura noon nang may marinig akong ingay sa bubong ng bodega na parang merong bumagsak doon. Walang ano-ano. Nakakita ko sa ibabaw ng bodega ang parang anino ng isang ibon na may malapad na pakpak. Lumipad yon palayo at hindi ko na nga nalaman kung saan nga ba yon tumungo. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung aninong yon. Subalit para hindi matakot ay napagpasyahan ko na lamang muna na pumunta sa bahay ni Lolo Godoy para makikain muna at makinood ng telebisyon. Habang kumakain noon, naikwento ko sa kanila yung patungkol sa anino ng ibon na aking nakita. Sinabi ko sa kanila na nagmula yun sa bubong ng bodega, kaya't natigilan si Lolo noon. Tinanong pa nga nito ako kung may narinig ba akong ingay sa paligid, kaya't sinabi ko yung patungkol sa mga naririnig ko. Saglit namang natulala si Lolo at nang mapatitig ulit siya sa akin, ay doon na nga ito nagwika. Sinabihan niya akong wag nang magpaabot ng hating gabi sa bodega at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Dagdag pa nito, paniguradong aswang daw yung nakita ko at baka bumalik daw yun doon. Napatango naman ako sa kanya noon. Sinabi ko na lamang na may baril naman ako at itak na aking magagamit kung sakali. Pero yung saad ni Lolo ay hindi raw normal na nilalang ang posible kong makasagupa. Kaya't kailangan kong magdobli ingat. Hindi na lang din ako sumagot sa kanya at ipinagpatuloy yung aking pagkain. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na nga ako sa kanila na babalik sa bodega. Sinabi ko na lang kina Lolo na tatawag na lang ako bago mag-alas 12. Habang naglalakad pabalik sa bodega, ay nagmamatsyag po ako noon. Iniisip ko na kapag may kakaiba sa paligid, hindi muna ako tutuloy at babalik na muna kina Lolo. Pero dahil wala naman akong ingay na narinig sa paligid, nagpatuloy nga ako hanggang sa makarating ako sa papag na naroroon lang din sa may tapat ng bodega nila Lolo. Nahiga ako roon habang nagmumuni-muni nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong ingay sa likuran ng bodega. Hindi ako agad nakagalaw noon dahil pakiramdam ko ay nanlaki yung aking ulo at parang tumayo yung lahat ng aking mga balahibo sa aking batok. Ilang minuto pa noon nang magpasya akong bumangon at alamin na kung ano nga ba yung ingay sa likod ng bodega. Nang akmang hakbang na nga sana ako, meron akong narinig na malakas na kalabog sa yerong dingding sa may bandang likod ng imbakan ng mga palay. Parang sinisira po yun ng kung sino man. Agad na pumasok sa aking isipan na baka may magnanakaw at yun yung kanyang taktika para makapasok sa bodega. Kaya't napagpasyahan kong sa halip na dumiretso sa likod, bubuksan ko na lamang yung pintuan nun at abangan yung sino mang papasok. Iniisip ko pa nga po noon na makapagtatago rin naman ako ng mabuti roon dahil kabisado ko na nga yung bawat bahagi ng lugar. Marahan kong binuksan yung bodega at agad na naghanap ng pwesto. Pabulong pa akong napamura noon dahil nakita kong may butas nga yung dingding ng bodega at kasya roon yung isang tao.
Dulot ng aking pagtataka, sa halip na magtago na lamang doon para abangan yung magnanakaw, nilibot ko yung bawat sulok ng bodega at inilawan. Medyo mataas ang mga nagpapatong-patong na mga sako ng palay roon, kaya hindi ko magawang makita yung bawat sulok sa iisang pwesto lamang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagroronda sa loob ng bodega nang meron akong marinig na parang paghinga ng taong hinihika. Tila may kalakip yun na angil ng isang aso, kaya't inihanda ko na nga yung aking itak. Ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon, kapag sugurin ako ng hayop na magnanakaw, ay hindi ako magdadalawang isip na tagain ito. Kalaunan, nagawa ko ng libutin yung 3 sulok ng bodega at iisang bahagi na lamang yung hindi ko pa nga napupuntahan. Naglalakad na ako patungo sa bahaging yon nang makaramdam ako ng kakaibang kaba. Kahit pa na may agam-agam akong magpatuloy, hindi ko pinakinggan yung aking kutob. Hawak ko noon yung aking flashlight at pati na rin yung itak. Walang ano-ano, halos mapaigtad nga ako sa gulat nang makita ko yung isang malaking aso na naroroon. Parang nakadapa po ito sa lupa. Itataboy ko na sana yon, pero parang nawalan ako ng boses dulot ng takot. Kitang-kita ko kasi na ang malaking asong yon ay naging isang lalaking hubot-hubad. Tao po yon. Pero puno pa rin ng balahibo yung kanyang katawan. Agad akong napaisip kung ano nga ba yung nilalang na iyon. Kaya noong lumingon nga po ito sa akin at akmang susunggaban ako, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga ng itak at nagawa ko siyang patamaan sa kanyang mukha. At kita kong lalong nagbaga yung kanyang mga mata. Muli siyang sumugod sa akin at mabuti na nga lang, sa kanya nakatuon yung aking pansin. Mabilis din akong gumalaw at sinubukan kong tagain ulit ito. Pero sa halip na yung aswang yung aking matamaan, ang isang sako ng pala yung napunit ng aking itak. Dinig kong parang naging mahina yung pag-angil ng nilalang noon. Muli pa sana itong aatake, pero nataon na tuluyang nawakwak yung sako at nagkalat sa sahig yung mga palay. Naging salitan yung pagtitig sa akin ng aswang noon at sa sahig kung saan nga nagkalat yung mga palay. Noong una, iniisip kong baka may kung anong pinaplano laban sa akin yung aswang na iyon. Kaya inambahan ko nga siyang tatagain. Naisip ko pang kapag hindi ko siya masugatan ulit, sa pagkakataong yon, ay babarilin ko na nga siya para tuluyan ng mamatay. Ngunit laking gulat ko nang sa halip na sunggaban ako, napayuko po ito at hindi ko alam kung ano yung kanyang ginagawa. Sinigawan ko nga yung aswang na umalis, ngunit parang wala itong naririnig. Dahil doon, walang takot akong humakbang patungo sa kanyang harapan. At binantaan ko nga po ito. Sinabi kong kapag hindi pa siya kumilos at umalis, ay doon na siya sa bodegang yon mamamatay. Napatitig lamang sa akin yung aswang at nanlisik lalo yung kanyang mga mata. Dinig ko pang umangil itong parang hayop. Napailing ako noon, gawa ng hindi ko nga alam yung nangyayari sa kanya. Hinintay ko siyang tumayo dahil agad ko nga siyang gigilitan sa leeg. Ngunit naging abala po siya sa kanyang ginagawa na hindi ko alam. Basta't parang hayop lamang itong nauulol. Agad nga akong napaisip na baka iniinda na nga ng aswang yung sugat na kanyang tinamo. Kaya't muli ko nga po itong sinubukang tagain. Pero muli ay nakaiwas pa rin po ito at kumalat ulit sa sahig yung mga butil ng palay dahil yun ulit yung aking tinamaan. Halatang iniinda ng nilalang noon yung kanyang sugat
Pero hindi ko po ito magawang tamaan ulit, lalo at ayaw ko ring magpadalos-dalos sa aking mga ginagawa. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, kaya't wala nga akong nagawa kundi sumigaw na ng tulong para marinig ako nila lolo. At nung wala ngang sumasagot, ay tumakbo na lamang ako papunta doon. Dahil mukhang delikado pa rin yung aswang kahit meron na po itong sugat sa kanyang mukha. Nang malaman kong gising pa nga si lolo, agad kong sinabi sa kanya na merong aswang na naroon sa loob ng bodega. Napamura po ulit yung lolo ko noon at kinuha yung kanyang baril. At ang sabi nito, pinatay ko na lang sana yon. Salo talaga yung taong yun eh. Wika pa nga po nito pero naging tikom naman yung aking bibig. Sinamahan niya akong bumalik sa bodega. At nang buksan po namin yon, nakita naming dalawa na naroroon pa rin po yung nilalang. Napamura noon yung lolo ko at nang makita ng aswang na meron na siyang hawak na baril, doon na nga po yun nataranta. Na sinubukan pa rin po nitong tumakas pero dahil halatang iniinda po niya ang kanyang sugat, ay hindi na po ganun kabilis yung kilos nito. Mukhang tinamaan ko po yung kanyang mata nung tagayin ko siya sa kanyang mukha. At doon nga, ay makailang ulit po siyang binaril ni lolo. Nagkalat po sa sahig noon yung kanyang dugo. At naghalo na rin sa palay na nagkalat rin sa bodega. Napanganga na lang ako sa ginawa ni lolo. Pero narinig kong sabi niya na yun lang yung nararapat sa nilalang na iyon. Sinabihan ako ni lolo na tulungan ko siya para ilabas doon yung mabalahibong lalaki. Kaya hindi naman po ako noon nag-atupili. Pinagtulungan naming ilabas yon. At sa halip na itapon kung saan, napagpasyahan po ni lolo na ilibing na lamang yon malapit sa nakatumpok na dumi ng kanyang alagang kalabaw. Doon po talaga namin yon nilibing. Hinding-hindi ko pa malilimutan. At matapos naming ilibing yon at matabunan yung hukay, pinala ko pa yung ibang dumi ng kalabaw at inilagay sa mismong pinaglibingan ng aswang na yon. Pagkatapos po nun, bumalik na kami sa bodega at sinunog na lamang namin sa labas yung mga butil ng palay na meron ng bahid ng dugo. Wala rin kaming pinagsabihan noon sa nangyari. At maging yung lola ko ay walang kaalam-alam noon. Napagpasyahan ko na lang din na sumama kay lolo pauwi sa kanilang bahay pagkatapos naming gawin yon. Inilihim po namin yung tungkol dito at hindi pa rin po namin alam kung sino nga ba yung aswang na yon. Kahit ako nga hindi pa rin sigurado kung tama ba yung ginawa naming pagpatay sa nilalang na yon. Pero nakakatakot rin po talaga yon, kaya't hindi rin ako sigurado kung dapat pa ba yung buhayin. Dito ko na rin nga po ito tatapusin at maraming salamat po.